Good evening po. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po at magandang gabi rin po sa mga kasama natin online. Sige po, pray po tayo. Father, maraming salamat sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy niyo pong pagsama sa amin sa pakikinig po ng inyo pong word. Ito po ay tunay na maintindihan namin at may apply namin sa amin po mga buhay. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, punta po tayo sa Acts chapter 2 verses 44 to 47. Acts chapter 2 verses 44 to 47. Sinabi po dito, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Praise the Lord po sa mensahe niya, sa verse na binasa natin. So ang libro po ng Acts, pagka binasa po natin ng libro ng Acts, makikita po natin, nagpapakita po ito or nagde-describe po ito doon sa development o doon sa pagsispread ng mga church na nauna po sa Jerusalem. Sa Acts chapter 1, dito po sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples that they are to receive power when the Holy Spirit comes upon them. At pag nangyari yon, they will be witnesses. Magiging witnesses sila ni Jesus Christ sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, even to the ends of the earth. Sa Acts chapter 1 din, makikita po natin dito yung ascension ni Jesus Christ. Kung maalala po natin na banggit po yan ni Pastora Tina sa kanya pong preaching. Sinabi niya po naalala niya po yung may mga disciples na nakatingin sa langit. Tapos po may angels na nagsasabi, bakit kayo nakatingin sa langit? Babalik si Jesus Christ kung papaanong siya ay umakyat sa langit. Yung pinangyayari sa Acts chapter 1. Meron pa po sa baba, pero hindi na po natin dadaanan. Ngayon, punta po tayo sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2 naman po, yung followers ni Jesus Christ or yung disciples ni Jesus Christ, around 120, na-receive po nila yung Holy Spirit noong araw ng Pentecost. Sabi po sa Bible, they were filled with the Holy Spirit. Sinabi rin po sa Bible that they began to speak in other tongues. Ngayon, isa po sa mga detail na mahalaga po na alam po natin noong mga panahon po na ito ay marami pong tao sa Jerusalem. Nabanggit po rin ni Pastora Tina nung last Sunday po na ang Jerusalem kasi ay ang center. So dito po sila nagse-celebrate yung mga tao sa paligid ng Jerusalem. Sa example po ni Pastora, sineselebrate po nila yung Paskwa o yung pista ng Paskwa or yung Passover. Dito po sa Acts chapter 2, yung Jerusalem ay punong-puno ulit ng tao, ng visitors, para naman po i-celebrate ang Pentecost o yung 50 days matapos ang Paskwa o 50 days matapos yung Passover, 10 days after nung ascension ni Jesus Christ. Ngayon, ito pong mga visitors na ito pong mga taong ito na nagmula sa mga iba't ibang nasyon, narinig po nila yung mga disciples nung nag-tongues yung mga disciples. Some of them were curious. Some of them were astounded. Narinig po kasi nila yung mga dialekto nila na binabanggit ng iba sa mga disipulo. Pero some of them were dismissive. Sabi nila, baka nakainom lang yung mga yan, or baka dahil lang sa alak, or baka yung sa term natin ay laseng, parang gano'n. Dito na po, in-address ni Pedro yung crowd. So, tumayo si Peter, in-address niya yung crowd, in-explain niya kung ano yung mga nangyayari. Tawag po ng iba dyan, Peter's first sermon. O unang sermon ni Pedro, kung saan kinote niya po si Prophet Joel. Sinasabi niya po yung prophecy ni Prophet Joel na mga mangyayari sa last days. Kinote niya rin po yung Psalm 16 about sa resurrection ni Jesus Christ, mga ganun pong bagay. Tapos nung narinig po yan ng mga visitors ng Jerusalem o narinig po yan ng mga tao, sabi po sa Bible, they were cut to the heart. To the point na tinatanong nila sila Pedro, ano ang dapat naming gawin? What shall we do? Sabi ni Pedro, repent and be baptized. O pagsisihan nyo at talikuran nyo yung mga kasalanan ninyo at magpabautismo kayo sa ngalan ni Hesukristo. Tanggapin niyo yung kaloob ng banal na Espiritu. Yun po yung sinabi ni Pedro. At nagpabaptize po sila at nagkaroon po ng napakalaking growth sa church sa Jerusalem. Actually, sinabi po sa Bible, around 3,000 men ang naging followers po ni Jesus Christ nung araw na yon.
Tapos po, pinasok yung verse natin. Sinabi na itong mga disciples na ito, itong mga followers ni Jesus Christ na ito, they devoted themselves sa turo o sa teachings ng mga apostol. Sinabi that they were constantly meeting together sa temple courts, they were fellowshipping, breaking bread together sa kanila po mga bahay, praying together, some even sold their property para tumulong sa mga mahihirap o sa mga nangangailangan. Sinabi rin po that they were praising God together, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So sana po malinaw po yung background o yung nangyari po kung bakit po ito yung verse natin today. So ayun po. Yun po yung ginawa ng mga followers ni Jesus Christ nung araw na tumanggap sila kay Jesus Christ. So ang tanong po, para lang ba siya sa mga bagong mananampalataya? Para lang ba siya sa mga new believers? Obviously, hindi po. Di ba pa? Obviously, hindi po. Sabi po natin kanina, yung naonang followers ni Jesus Christ, o yung mga naonang disipulo ni Jesus Christ, around 120 of them, they were already together noong bumaba yung banal na spirito nung araw ng Pentecost. So, ito po ay nagpapakita sa atin, brothers and sisters, that the church is meant to worship God together. Nagpapakita po ito sa atin that the church is meant to learn His Word together. Maaari naman po tayong, kaisipin po natin, maaari naman tayong mag-praise and worship sa kanya-kanyang mga kwarto natin. Maaari naman tayong mag-aral ng Bible sa kanya-kanyang oras natin. Maaari naman tayong manalangin sa kanya-kanyang mga bahay natin, sa kanya-kanyang mga oras natin. Total, sinabi sa Bible, we are to pray unceasingly. We are to pray without ceasing. Wala naman pong masama doon at ginagawa rin po natin yon, ang mga personal na mga ginagawa natin dito sa church. But we have to remember that we are also to do these things together. Kaya po mahalaga na nandito tayo every Sunday. Kaya po mahalaga na nandito tayo every Friday para po sama-sama magpuri sa Panginoong Diyos. Kaya po mahalaga na nandito tayo every Wednesday. Dahil po dito po, sama-sama po tayong nananalangin sa Panginoong Diyos. Kaya po, praise the Lord, medyo puno po tayo ngayon eh. Mahalaga po na present tayo every Tuesday. Dahil every Tuesday po, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos ng sama-sama. Mahalaga po na present po tayo every, every Monday, dahil may SAF, or sa anumang soul group na kinabibilangan natin. Dahil doon po tayo nakaka-fellowship sa bawat isa, doon po tayo nakakapag-aral ng salita ng Panginoong Diyos ng sama-sama. Ngayon, ang may term dyan na fellowship na ginamit si Lucas. Ang fellowship po sa Greek ay nanggaling sa koinonia. Ang ibig sabihin po nun ay to share in something. To share in something. Na nangangahulugan yung buhay po natin, buhay Kristiyano po natin, or yung Christian life is meant to be full of fellowship. Why? Bakit po? Because we share the same Lord Jesus Christ. We share the same love for Jesus Christ. Sama-sama po tayo eh. Sama-sama po tayong nagnanais or nagde-desire na magpuri sa Panginoong Diyos. Sama-sama po tayong may desire na sambahin ang Panginoong Diyos. Sama-sama po tayo. Wala pong iwanan. Wala pong iwanan pag yung isa po sa atin ay struggling. Tinutulungan po natin yung bawat isa. Kaya nga po, pansinin niyo po, sama-sama rin po tayo sa victories ng bawat isa sa atin. Pag po may nakamtan na victory ang isa sa atin, di po ba lahat nagse-celebrate? Bakit po? Because yun nga po, we share the same God. We share the same Lord Jesus Christ. Kaya nga po na-appreciate natin ang bawat isa dito. Sige po, pakisabi nga po sa mga katabi nyo, pakitapik po, pakisabi, I appreciate you. I appreciate you. Ayan, meron pa pong nag-appreciate sa likod. Favorite ko pong sabihin to sa mga kaibigan ko eh. We appreciate you. Na-appreciate po natin ang bawat isa na nandirito. Ngayon, kung isipin po natin, maaaring hindi po ito maintindihan ng non-believers. Maaari pong hindi gets ng mga tao sa labas yung mga ginagawa natin dito. Maaari pong hindi nila gets kung bakit bawal tayo lagi ng Sunday, samantalang tuwing Sunday ginaganap yung mga reunion. Maaari hindi nila gets na bakit tayo laging bawal ng Monday night. Eh kasi tuwing Monday night, nag-aaral kami ng mga ka-church ko ng sama-sama. Maaari hindi nila gets kung bakit lagi tayong bawal ng Tuesday night.
Kasi pag Tuesday, nag-aaral kami ng mga ka-church ko ng sama-sama. Maaaring hindi po nila gets kung bakit lagi tayong bawal ng Wednesday night. Kasi nagpe-pray kami ng sama-sama ng mga ka-church ko Ito pong mga ganitong bagay, maaaring hindi po nila maintindihan. Maaaring nga pong weird yun Sa labas po, maaari pong weird pag hindi ka pwede ng Sunday. Sunday nga yung mga galaan. Sa labas mo, maaari pong weird ka kasi hindi ka pwede ng Sabado. Kasi nagbabay kami sa umaga Pinagpe-pray namin yung bawat barangay. Tapos sa hapon, maglilinis pa kami ng church. Tapos magpa-practice pa kami para sa house church. Maaari pong hindi po nila ito maintindihan. Maaari pong weirdo nga tayo sa paningin ng iba. And that's okay. Okay lang po yun. Minsan nga po, baka po makapag-minister pa siya, baka nga po makapag-spark pa siya ng curiosity. Bakit ba laging nasa church tong taong ito? And remember, the disciples were doing these things. Constantly meeting together, breaking the bread together, worshiping together, praising the Lord together, praying together. At hindi lamang po iyon, we are actually commanded, we are actually told to not to give up meeting together. Basahin po natin Hebrews 10:24-25. Another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Share ko na lang din po, sinishare ko to sa mga iba sa mga kaibigan ko dito sa church. Pangarap ko po sana makapunta ng Balesin Balesin ba o Balesin? Hindi ko po masyadong... Balesin. Sinashare ko po siya sa mga kaibigan ko. Ngayon po, dumating po yung oportunidad, may opportunity na may kliyente na nagpapashoot, libre na yung pagkain, libre na yung pamasahe, hulaan niyo po kung saan. Sa Balesin. So, libre yung pagkain, may pumapalakpak po, libre yung pamasahe. Kaso po, may matatamaan po. Matatamaan niya po yung prayer meeting. Di lang po yun, matatamaan niya po yung ASCM. So, syempre po, bilang tao, nalungkot po ako, hindi po ako kunwari, nalungkot po talaga ako. Pero po, hindi ko po, in short, hindi ko po siya natanggap, hindi ko po siya tinanggap. Di lang po yun, may mga client din po na, ay, maganda sana sa portfolio kaso Sunday kasi yung shoot, so hindi na po natin kukunin o magpapass po tayo. Si Matthew po, nakausap ko siya ng isang beses. Kinukwento ko naman talaga siya sa mga kaibigan ko. Kinuwento ko siya kay Matthew, turns out, siya rin pala may mga opportunities na hindi niya rin po kinuha. Hindi niya kinuha dahil yung isa, kung tama yung pagkakaalala ko, Kuya Matt, nagpaalam naman ako sa... Meron sana siyang, sabihin mo na lang ako mali, meron sana siyang oportunidad makapag-perform o makakanta sa Germany. Kaso kasi, kung tatanggapin niya yun, magli-leave siya sa music ministry. Kasi hindi naman isang araw lang yung pinag-uusapan natin. So kakailanganin niya mag-leave. And so hindi niya po kinuha. Noong Saturday, naalala ko after maglinis, mag-uusap po rin kami, sabi niya, meron pa pala siyang isang opportunity na makatugtog sana. Hindi ko na rin natanong yung event hindi ko na po, wala po akong alam sa field niya Pero ang pagkakaalala ko, pag sumama siya doon, pag nag-yes siya doon, ang magiging practice sila ay every Monday night. Ano po ba ang nangyayari sa dito pag Monday ng gabi? Meron pong staff. So hindi niya po kinuha. In short, he had to pass or nag-reject siya or hindi niya tinanggap. Tapos tinatanong ko po siya. Random question lang naman po. Hindi po kami na-shake, hindi po kami na-sway, hindi po kami nagdalawang isip. Natanong ko lang po. Sabi ko, ano kaya sa palagay mo yung narating pa natin sana kung walang Sunday? Ano kaya yung sa palagay mong na-achieve sana natin sa labas kung kunwaring hindi natin kailangang magmadaling umuwi dahil may gawain sa church, dahil part tayo ng isang ministry? Hindi naman na po namin nasagot Hindi na rin naman na po namin sinagot. Di po kami nagbigay ng kung ano-anong mga what ifs sa buhay. Pero naalala ko, nag-conclude kami, more on siya, nag-conclude siya, sinabi niya, na siguro nakadepende rin talaga kung ano yung tinatreasure ng heart mo. At tumatak po yun sa akin. Yes, tumatak. Tumatak po siya sa akin. Dahil kung tunay po nating mahal si Jesus Christ, if we truly love Jesus,
Hindi ka nga nakapunta ng Balisin, pero nakapunta ka naman dito sa church at nakapagpanalangan naman kayo ng sama-sama ng mga ka-church mo. Hindi ka nga nakapunta ng Balisin, pero nakapag-aral ka naman sa house church mo, nakapag-preach ka naman sa house church mo, nakapagdala ka naman ng soul sa Lord doon sa